Ito na nga yung araw na aking pinakahihintay, ang araw ng pag-alis dito sa bansang Malaysia. Way back January 2018, yung araw ng pagdating ko dito sa bansang Malaysia. Trabaho ko sa isang restaurant bilang isang cook. Walang kakilala, walang kaibigan, walang kamag-anak. Hindi ko alam kung anong patutunguhan at anong buhay ang meron ako dito. Mga panahon na yun, ang tanging baon ko lamang ay lakas ng loob. Bilang isang OFW na malayo sa pamilya, pakahirap magtrabaho ng malayo sa kanila. Kang idea ko anong landas mong tatahakin. Sama dyan pakikisama sa mga bago mong magiging katrabaho. Ang bansang Malaysia nga pala ang unang bansa kong napuntahan. Sa unang pagkakataon din nga pala mapapalayo ako sa aking mga mahal sa buhay. Pakaganda ng bansang Malaysia. Marami dito magagandang oportunidad. Marami kang trabaho rin ang pwede mong pasukan basta magsipag ka lamang. Dito rin marami ako nakilala mga kaibigan. Kaibigan na siya nakaagapay sa akin sa oras ng aking pangailangan. Dito rin sa bansang ito natuto akong lumaban sa buhay. Marami mga pagsubok din ng aking mga naranasan. Ngunit kahit ganun pa man, kailangan mong lumaban para sa iyong pangarap. Dahil sa pangarap, pasya uli ako at muli makipagsapalaran sa ibang bansa. Dito ang pinakamahirap na parte ay magpaalam sa iyong mga kaibigan. Hindi mo alam kung kailan muli kayo magkikita. Mga oras na yan, halo-halong emosyon ang nasa aking isip. Medyo malungkot na masaya. Malungkot kasi hindi ko na muli silang makikita at makakasama. Pero masaya kasi ito yung matagal ko nang pinapangarap. Halong kaba at excitement din ang aking nararamdaman. Lalo't alam ko na malapit-lapit na tayo sa aking bagay na pinapangarap. Di rin naging madali mga pinagdaanan ko dito. Halos isang taon din ako naghintay para lang dito. Sila pala yung mga kasama ko sa pag-alis. Mga oras ay naghihintay lamang kami ng sakay ng eroplano. Biyahe pala tayo ngayong araw ng halos 20 hours. Layo-layo lakbayan ito. 2 beses pala tayong sasakay ng eroplano. Nang biyahe ay may haba ng 8 oras hanggang 9 na oras. Ang pangalawang biyahe naman ay halos 8 oras. Ganun katagal para lang makarating tayo sa bansa natin pupuntahan. Alas 2 nga pala na madaling araw dito sa Malaysia noon tayo nakasakay ng una nating eroplano. Dahil sa puyat na rin nakatulog lang tayo sa buong biyahe. Maganda na rin kasi nakapagpahinga tayo. At maya nakarating na tayo dito sa una naming stopover dito sa bansang Jeddah. 3 oras din pala ang aming stopover dyan. At pagkatapos nga nito ay muli tayong paglalakbay ng halos 8 oras na namang biyahe. Kahit medyo mahabang biyahe, hindi ka rin maiinip sa eroplano. Dahil maya't maya rin naman may mga pagkain silang binibigay. May mga biskwit at kung ano-ano pa. Mga monitor din sa iyong harapan ng upuan na siyang pwede mong paglibangan. Hindi ka manood ng movie o kaya naman ay mag-sound. Nakapagpahinga na tayo sa unang biyahe, kaya naman sa pangalawang biyahe hindi na tayo nakatulog ng ayos. Mas takot nga pala akong sumakay sa eroplano kaysa sa barko. Siguro ay dahil hindi lang tayo sanay sumakay sa eroplano. Maya nga nakarating na tayo sa bansang ating pupuntahan. Ito nga pala ang United Kingdom. Ito nga pala ang bansa kong pupuntahan. Muli ako makikipagsapalaran. Ito nga pala yung mga bansa kong pinapangarap. Bansa na kahit sa panaginip pa hindi ko akalaing matutupad. Yan ang mga panahon na yan, grabe ang galakatuwa ng aking puso. Nasa eroplano pa lamang ako, hindi ko naiisip kung talagang totoo ba ito nangyayari. Pero ito na nga talaga siya. At talagang totoong-totoo na siya. Kaya ako nga pala si Cheska, naging OFW sa bansang Malaysia ng 6 na taon. Patuloy at lumalaban para sa pangarap. At ngayon samahan niyo ako sa panibagong kabanata ng aking buhay bilang isang caregiver dito sa United Kingdom.